Magandang araw mga kapatid. Si Sarah Panahon po, muling nag-aanyaya sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo ngayon ay galing kay San Marcos, chapter 3, verse 22 to 30. Ang buod ng ebanghelyo ay tungkol sa dalawang importanteng mensahe. Ang una, alam natin maraming ginagawang kabutihan ang Panginoong Hesus. Nagpapagaling ng may sakit, ang bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad muli. Pinalalaya ang mga nasa laylayan ng lipunan. Nagbibigay buhay at ilaw sa mga nasa dilim. Ito ang mga gawa na nagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat at walang katumbas. Ngunit sa halip na magalak o matuwa, pinintasan pa siya ng mga pinuno ng templo. Pinaratangan ng mga pinuno na galing daw sa demonyo ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang pangalawang mensahe may kaugnay sa unang mensahe. Pinapaalaala sa atin ng Panginoong Hesus na kapag ang Diyos ang kumikilos, may kalayaan, hindi pagkakagapos. Yumayaman man ang ibang bigla sa pandaraya, somehow nakagapos sila. Kinakabahan, baka mahuli, mayabang pero nagtatago. Ang kilos ng Panginoong Hesus ay nagbibigay buhay, hindi kapahamakan o dalamhati. Ngunit kapag tumigas ang puso dahil sa kayabangan o takot o kasakiman gaya ng nangyayaring korupsyon sa ating bansa, pwedeng magbulag-bulagan at pasinungalingan ang masama nilang asal. At tinatanggihan ang banal at makatarungan at tinatanggihan ang kabutihan. Kapag lagi natin dinidinay o tinatalikuran ang Panginoong Hesus, hindi siya magpipilit. Hihintayin niyang buksan ang ating puso. Kapag sarado ang isang puso, nananatili ito sa kadiliman. Walang kapayapaan, hindi makatanggap ng totoo at wagas na biyaya. Kapag bukas at mapagkumbaba ang puso, may ginhawa, may kapayapaan, may pag-asa, may pagbabago. Ang babala ni Jesus ay hindi para takutin ng mga tapat na nananampalataya. Siya ay nag-aanyaya na manatiling bukas ang puso natin. Bukas sa katotohanan niya, bukas sa pagmamalasakit sa iba, bukas sa pagtalima sa banal at makatarungan, at bukas sa turo at pagkilos ng Espiritu Santo. Salamat pong muli sa inyong pagsunod sa landas ng pag-asa. God bless po.